rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin ninyo, syempre fresh overload pa rin. So yon, so sobrang init lang talaga ng panahon dito. Nakakaloka, parang hindi magki-Christmas. At imagine ninyo itong bahay namin, naka-aircon na kami pero pinagpapawisan ang lola Sam ninyo, di ba? So, syempre, masaya ako kasi nakabalik na si No galing sa probinsya. So, kanina tumawag siya sa akin. Sabi niya sa akin, gusto mo ba mag-dinner tayo sa labas? Tapos sabi ko, saan tayo kakain? Sabi niya, gusto mo libre kita sa McDonald's? Tapos ako naman, syempre, paborito ko ang love ko to. So, sabi ko, sige, pagkalabas ko ng school, diretso na ako sa McDonald's. So, yon, binilan niya ako ng Big Mac at saka syempre, ang aking paborito na French fry na talaga namang sobrang init na maalat-alat. And then, panalo. Kaya lang kasi parang napapadalas yung kain ko. Kaya parang feeling ko, lumulobo na naman ako ng bonggang-bongga. I need to exercise tomorrow. Parang feeling ko, kailangan ko na talaga mag-exercise uli. Kasi parang feeling ko, lumulobo na naman ako ng todo-todo. Diba? Hindi ko na nakokontrol yung diet. Nakakaloka. Anyway, so, ganun talaga. Basta nag-i-enjoy ka at masaya ka, happy ka, importante. At saka syempre, ingatan din natin yung kalusugan natin. Nakakaloka. At eto nga, may pag-uusapan tayo ngayon na medyo nakakaloka kasi napanood ko yung interview ni Kun An dito. Talagang, ano daw, nawindang siya pala sa parade ng homecoming ni Michelle D. Sobrang natuwa siya. In fairness naman sa kanya, natuwa siya kay Michelle D. Sabi niyang ganon, ang suporta daw ng mga Pilipino daw talaga ay kakaiba. Grabe daw talaga yung pagmamahal na binibigay daw ng mga Pilipino sa mga nagiging kandidata natin sa Miss Universe. So pinagkumpara niya kasi yung suporta na binibigay ng Thailand at saka nung suporta na binibigay ng mga Pilipino. Sabi niya dapat daw tularan daw ng mga taga Thailand ang mga kung paanong magmahal at sumuporta doon sa kanilang kandidata. Yung mga Pinoy daw kasi is the best daw talaga. So hindi daw niya inaasahan na kahit daw naka-top 10 lang daw si Michelle D ay mabibigyan ng ganong honor ng mga Pilipino na ipaparada pa. Talaga daw sobrang naloka daw siya. Sabi niya nga hindi pa daw yan nangyayari sa history, pero nangyari daw talaga sa Pilipinas. Ako naman, ang reaction ko naman doon sa sinabi niya, syempre nandoon ako ngayon nang hinayang ka. Kasi 'di ba dati akala mo kasi na ganun lang si Michelle D. Ngayon, nalaman mo na ganito pala talaga yung suporta. O 'di ba nandoon yung panghihinayangan mo talaga siya. Kasi naman, hindi nyo kasi pinanalo. Ay kung pinanalo ninyo yan, Diyos ko, mas bongga pa yung ma-achieve niyan. Kumbaga parang hindi lang yan. At baka yumaman pa kayo, charot. So yun, so di ba nakita naman nila, inimbitahan pa si Michelle D para sa isang collab dito sa Indonesia. And then, ganun din yung tawag dito, eksena niya dito meron pa siyang eksena na gagawin sa Thailand. So, ganun talaga ka-indiman si Michelle D. So, nakakatuwa kasi parang wala man siyang corona, at least nakita ng organization na Miss Universe kung gaano nagniningning talaga si Michelle D after Miss Universe, di ba? So ngayon yung reyna ng Miss Universe ang nandirito din sa Indonesia. Wala silang collab ni Michelle D, kundi kasi di ba alam naman natin noon na kapag nananalo ng Miss Universe, kinukuha talaga ng Indonesia para sa commercial model ng vitamin C. Yung lahat ng nagiging Miss Universe, nagkakaroon ng commercial na ganon. Di ba isa nga din sa mga nakagawa niya, si Pia Wurtzbach. Isa din nakagawa niya si Catriona Gray. O, di ba yung mga beauty queen talaga ng mga Miss Universe ay nagkakaroon ng ganon. Kahit din naman nung nakaraang taon na beauty queen ng Miss Universe, ang kauna-unahan ay nagpunta din sa Indonesia. Pero parang alam ko merong isang beauty queen na hindi na imbitahan dyan sa Indonesia. Kundi ako nagkakamali, ito ay si Andrea Mesa, 'di ba? Kasi short term lang siya, tapos at that time may pandemic. But ang alam ko si Subini Tonsi nakarating pa.
ng Indonesia, di ba? So, yon. So, ako, wala naman akong masabi dito kay Kunan kasi ano doon na at least nakikita niya kung ano ang kaganapan na nangyayari dito sa kanilang sinayang na si Michelle D. So ngayon ako, ang masaya ako dito sa part na to na parang at least siguro may pagsisisi naman sila sa mga sarili nila, 'di ba? Na parang ayan, manghinayang kayo, 'di ba? Ang laki ng sinayang ninyo, ang laki ng tinapon ninyo. Pero sana kung ginawa ninyo yan, nilagay nyo sa top 5, tapos ginawa ninyo kahit sana second runner-up o first runner-up, oh my God, magbe-benefit palalo ang Miss Universe dahil sa sobrang daming papasok na imbitasyon, daming papasok na ano, di ba? Kapag runners up, may control din sila kasi di ba, ang mga runners up ay dadaan pa sa kanila. So, ayun lang, doon lang sa part na yun, talagang medyo nasayangan din lang ako para sa Miss Universe, so, di ba? So, ngayon, sabi pa ni Kun An, ano daw, nagpaplano nga daw siyang gumawa ng project na kasama nga daw ang top 10 at gagawin daw to sa Pilipinas. So, syempre, ayan na. Kasi syempre, maraming sumusuporta kay Miss Philippines. Nakita ko na maraming nagmamahal. O, sige, sama natin si Miss Philippines sa mga eksena. O, di ba? Para mapansin ng bonggang-bongga. So, ngayon, ayun na yung isasama nila. Para mapansin ng todo-todo. O, di ba? Di maloka kayong lahat. Charot. So, yon. Ako, para sa akin, keep going lang. So, maganda din to na para at least nakikita niya kung ano yung mga eksena na nagaganap ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Nakikita niya kung ano yung trabaho na nakikita niya kung paano kagaling sumuporta ang mga Pinoy. At least para sa susunod na taon, maganda din tong tulong para sa kandidata natin. So ngayon, syempre nagkaroon na sila ng ay nako, ganito pala yung talaga yung kandidata sa Pilipinas, ganito palang magmahal talaga yung mga Pinoy. So sa susunod na taon, matatakot silang ligwakin ng ganun-ganun lang yung kandidata natin kasi talaga mapapaisip sila kung ito ba ay liligwakin nila o hindi. So parang feeling ko, yun nangyari din kay Michelle D, malaking maitutulong neto para sa mga susunod natin kandidata. At ang pinakamaganda kay Michelle D, yung alam mo yun, yung parang nandoon yung pagiging professional niya bilang isang reyna. Hindi siya nagsasalita ng kung ano-ano regarding dito sa organization, kung ang feeling niya ay nadaya siya, as in dead man lang siya, hindi naman siya masyadong nagre-react. Ang hindi ko lang alam, yung mga napanalunan ba dito ni Michelle D, ay meron ba siyang nakuha, katulad na lang halimbawa, Best National Costume. May nakuha ba ditong si Michelle D mula sa Miss Universe Philippines? Mula sa Miss Universe. And then, isa din sa mga kino-question ko dito, yung, ayun, sa fan vote, di ba? Siya yung best in fan vote. Meron ba siyang cash prize, di ba? And then, yung napanalunan niya sa Boys for Change, di ba? At siya yung isa sa mga pinakatalagang top winner. So, naibigay na ba yung dapat maibigay kay Michelle D ng Miss Universe organization? So, yun lang yung mga parang nawa-wonder ako na parang naibigay na ba talaga to kay Michelle D? Kasi si Michelle D, sa totoo lang, kung iisipin mo, ang laki din ng tinaya niya dito, ha? But, yes, totoo, ngayon nagbe-benefit na siya sa mga endorsement, sa mga invitation, kasi syempre, bawat ganap niya dyan, may bayad dyan. So, nakikita na yung kung saan balik sa kanya. Pero kasi parang, dito ba sa Miss Universe Philippines, meron ba talaga siyang nakuha ditong cash prize at magkano, di ba? So, gaano ba kalaki talaga ang nakukuha ng isang winner ng Miss Universe Philippines sa Pilipinas, 'di ba? Sa organization ng Miss Universe Philippines. Kasi kung iisipin mo, parang ang laki ng ginastos ni Michelle D sa paglaban niya sa Miss Universe kung siya lahat ang gumastos noon, ha. Parang ang laki, nakakaloka. Kasi imagine mo yung national costume niya na lang, 'di ba? Pinaghirapan talaga niya, pinag-igihan at pinag-isipan. So ngayon, ang tanong doon, ano na ba ang cash prize ngayon dito sa Miss Universe Philippines? Kasi sa Thailand, malinaw. May sinasabi sila na una, ang winners nila ay may kotse. Pangalawa, may bahay. Pangatlo, merong 1 million baht. Ang ngayon nga 2 million baht eh. Parang ganong kalaki yung cash prize nila. So, ayun talaga, naibibigay talaga yun. Tapos, bukod pa doon sa mga special award na 100,000, 150,000, half million,
si Antonia Porcel, madami siyang nakuha sa Miss Universe Thailand. As in talagang siguro mga 5 million, ganon. Ganon yung naging income niya. So plus yung mga ito pa, yung mga, ang hindi ko lang alam kung halimbawa yung mga invitation, nakakontrata ba siya ng 1 year, tapos meron ba siya doon, or habang Miss Universe Thailand siya, lahat ng booking ay mapupunta dito sa organization. Hindi ko alam kung ganon. Pero yung cash prize na nakuha niya, lahat-lahat, nung nanalo siyang Miss Universe Philippines, nasa 5 million. Plus, meron siyang bahay at sasakyan. Kasi yun talaga yung agreement. At naibibigay talaga yun after ng mga nanalo talaga, ayun, mayaman, instant millionaire talaga sila. So, yun, kahit sa Miss Grand, ganun din, instant millionaire sila. The more na mas marami kang special award, the more mas malaki yung perang makukuha mo. Kasi yung mga special award dito, mga 100,000, Best National Costume, 100,000, tapos Best in Swimsuit, 100,000, mga ganon. Kaya nakakaloka. So, yun. So, maganda talaga yung pageant dito sa Thailand kasi yung mayaman talaga yung babae. Kaya maraming sumasali. At talaga nag-i-invest sila magpagawa, magpaganda ng bonggang-bongga, mag-transformation kasi nga malaki yung cash prize, di ba? So, yun. So, syempre natuwa ako doon sa reaction ni Kun An, kung ano man ang naging reaction niya doon sa homecoming ni Michelle D, ay masaya ako kasi masaya siya para kay Michelle D, at syempre naloka siya sa suporta ng mga Pinoy. And then siguro nandoon din yung panghihinayang. Pero kasi may project si Michelle D sa Miss Universe, 'di ba, yung spa. Oo. So, yun, magagamit nila doon si Michelle D. And then of course, masaya lang ako kay Michelle D din kasi tuloy-tuloy yung blessings na pumapasok sa kanya. At talaga naman si Michelle D ay nakikita natin na ang daming pintuan na nagbukas sa kanya at patungo talaga sa tugatog ng tagumpay. Sana mahawakan lang to ni Michelle din ng maayos, nang hindi mawala ng kaagad-agad sa kanya. Di ba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo at reaction mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre. Huwag niyo pong kalimutan i-like ang video natin ngayon. At saka syempre, don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click niyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. So guys, maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.